Kapag may nakita kang ganare kaibigan, ako ay kunin mo agad. Okay. Iyon ay kung gusto mo lang naman na magkaroon ng totoo at matinding agimat. Yun, isang magandang buhay na naman sa inyong mga kaibigan. Welcome back sa ating munting channel. Sa video ito ay isang matindi at legit na agimat ang pag-uusapan natin. Kaya naman bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, ipindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang makakapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga, kaya mahilig pumunta sa mga batis o mga ilog o maging sa sapa na malakas man o mahina ang agos ng tubig. So alam nyo na nandyan sa mga ilog o mga sapa o mga batis ang maraming agimat na totoo, sapagkat kadalasan nandyan nakatira o yan ang pinamumugaran o tinitirahan ng mga elemento. Kaya nga minsan kapag ikaw tatawid ng sapa o ng mga batis, lalo na kung ikaw bago lang sa lugar na yon, kailangan mo magsabi ng tabi-tabi po upang ikaw hindi nila mapagtripan. Dahil ibang klaseng magtrip ang mga yan, lalo na kapag ikaw natipuhan. O kaya naman naranasan nyo gaang ganare na yung kayo naglalaba sa ilog. Tapos mapapansin nyo na lang meron kayong mga pasa sa inyong mga binti hanggang sa inyong mga mapuputing hita na gawa iyan ng maligno. Mga malignong naiipit nyo o kaya naman mga malignong may gusto sa inyo o natitipuhan kayo kaya kayo kinukurot. So balit kung ang mga pasa nyo nasa may baraso na hindi na yan gawa ng mga maligno. So kadalasan mo nakakaranas niyan ay mga kababaihan na ewan ko ba na baka lalaki yung nuno at kinukurot-kurot ang mga mapuputing hita ninyo. So ayun na nga, kung ano man ang inyong ginagawa sa ilog, mapalalaki man kayo o mapapabahay at kayo may nakitang ganare, maliit na librong lumulutang o librita o librito o maliit iyon na pwede mong isilid sa bulsa, iyan kunin ninyo. So may iba't ibang kulay iyan, maaring pula, mayroong itim o kaya naman kumikintab-kintab na parang ginto. Iyan kunin ninyo. So kadalasan iyan sumasalungat sa agos ng tubig. So kahit malakas ang agos ng tubig, iyan sasalungat at pilit na lalapit o magpapakuha sa iyo kung ikaw gusto niyang bigyan. So ayan magpapakita sa iyo kapag ikaw nagsosolo o nag-iisa ka lang doon sa ilog na yon, kung ano man ang iyong ginagawa, naliligo o naglalaba at gusto ko niyang bigyan ng kapangyarihan, magpapakita sa iyo yan. Kusa siyang lalapit sa iyo at pilit na magpapakuha sa iyo sapagkat alam niyang ikaw ang karapat dapat na bigyan. So kadalasan ang pinagpapakitaan yan yung mga walang alam so hindi niya alam kung ano iyong libretang iyon o librong iyon, kung para saan at bakit yan pilit na lumalapit sa kanya. At dahil nga hindi mo alam kung bakit, ikaw syempre matatakot at hindi mo yan kukunin. At pag uwi mo ng bahay, kapag naikwento mo na sa iyong tatay o nanay o mga kakilala, at saka mula ang malalaman na iyan pala may hatid sa iyong kapangyarihan kung nakuha mo. So ang libretang iyon maaaring magtaglay ng iba't ibang galing. So iyan mga Latin o orasyon o salitang buhay na maaari mong magamit upang ikaw hindi talaba ng mga matatalim na bagay na gawa sa metal. Maaari magtaglay din iyan ng tagabulag, tagaliwas o kaya naman kapangyarihan sa panggagamot o panggayuma. So bawat libreta may kanya-kanyang galing na ibinibigay sa taong nagtatangan sa kanya. So maaaring makita kayo sa mga oras na alas 6, alas 9, alas 12 at alas 3, maging araw man o gabi. At kadalasan iyan Martes,
at Biyernes. At mas marami tuwing mahal na araw. Subalit bibihira lang ang binibigyan niyan o pinagpapakitaan kahit na ikaw ay araw-araw mag-abang. Kung hindi ka karapat dapat para sa kanila hindi ka pagkakalooban. Yun, shoutout sa Jan Alog. Hanggang sa muli. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.